Mag-iingat ka doon, ha? Tandaan mo, napakalayo ng Saudi sa Pilipinas. Hindi ka namin mapupuntahan agad kapag kinailangan mo kami. Hindi ka na ba papaalam kay Jong? Hindi na. Hindi ko ho kayang makita siyang umiiyak. Sige. Kailangan matulong. Hindi, ayos lang ha. May sakyan na yan. Ma? 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 Jong! Ma? Jong! Jong! Daga dun. Pagawa mo eh. Huwag ba kayo umalis? Anak, kailangan gawin ni Mama to. Kailangan ko magtrabaho para sa inyo magkakapatid. Kung babalik po si Papa, hindi na po kayo aalis. Hindi na babalik ang Papa mo. Iniwan niya na tayo. Bakit niyo rin po kami iiwan? Anak, hindi kayo iiwan ni Mama. Kailangan ko lang magtrabaho saglit sa Saudi. Babalik ako. Pagbalik ko, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Ma, huwag na po kayo umalis. Anak. Anak, ikaw munang bahala sa mga kapatid mo, ha? Kuya ka. Kaya dapat hindi ka pasaway. Ma. Jong! Ma. Alis na. No. Jong! Ma! Ma! No! Ma! 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 No! Ma! 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 Jong, ano ba yung masasabi mong yung mga unang naging sama ng loob mo nung kabataan mo? Siguro po, masasabi ko yung iniwan po kami ng nanay ko para makipagsapalaran sa abroad. Nasa naman dyan yung papa mo? Yun po yung parang hiwalay na sila. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. 3 kayo? Opo. Paano kayong 3? Ako po yung, siguro sa mga 1 taon, ako po yung nag-alaga sa mga kapatid ko. And Oo. then, pinaghiwalay na po kami. Ako napunta ako sa nanay Okay. ng mama ko. Doon po ako napunta. And then Oo. yung mga kapatid ko po sa, sa tatay ko. Sa tatay nyo naman. Kasama mo ang lola mo at lolo mo? Yes po. Jong! Ba't nandito ka pa? Hindi ka pa papasok? Ayoko po muna pumasok. Hindi ka na naman papasok? Tangin sa inged? Tingnan mo ha, mga kapatid mo, lahat nag-aaral. Ikaw lang ang hindi. Ka ba nahihiya? Eh kasi baka pag galing namin eskwela, iwan niyo rin po kami ni Lolo. Paano po kapag umalis po kayo? Kakababit yala sa mantika mengkuda, Renan. Hindi mangyayari yun. Hindi namin kayo iiwanan ng lolo mo. Talaga po? Oo. At pati naman ang nanay mo, hindi ka rin naman iniwan eh. Eh nasa malayo po siya eh. Totoo, pero dapat nararamdaman mo siya kahit nasa malayo siya. Dapat naririnig mo siya sa hangin. Naririnig mo siya sa lahat ng ingay, sa lahat ng bagay. Paano po yun la? Tumikit ka. Pikit. Dapat naririnig mo siya sa hangin. Naririnig mo ba siya? Nararamdaman mo siya sa lahat ng ingay. Dapat naririnig mo siya sa puso mo.
babalik ako. Pagbalik ko, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. La, parang nakita ko po si Mama. Nakita ko si Mama. Sa paglipas ng mga taon, dahil hindi sapat ang pinapadalang pera ng kanyang ina para sa kanilang magkakapatid, pinili ni Jong na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Ito na po pala yung palay na ibibalat ko po para bukas. Halika na, kumain ka na. Saka magtubig ka muna, makapagod ka. Yan ako. Hoy, itigil mo nga yan. Tara na. Sakit sa tenga. Tandog! Tigilan mo nga itong apo mo. Ano ka ba? Hoy, talagang mong wala siya sa tono. Alam nga naman, purihin ko pa. Lo, mahina lang talaga pandinig mo. Baka hindi mo natatanong na bata ka, ha? Napasagot ko tong lola mo, ha? Sa aking pagkanta. Lola, kinikilig. Tumigil ka na. Totoo naman eh. Ngingiti oh. Ay, ayoko. Magandang gabi po, Manong Kandog. Aling Nida, susundin ko na po si Joe. Bakit? La, nagsabi na po kasi ako na ako na po yung papasok po sa kanila para po maglinis ng bahay. Kailangan na po kasi nila Ken at Makmak po ng pambayad po sa project nila sa eskwela eh. Eh, bakit wala silang nasasabi sa akin tungkol dyan? Ako na po yung nagsabi po sa kanila na wag na po sabihin sa inyo kasi kailangan nyo rin po kasi ng pera eh. Bakit hindi mo sabihan yung mama mo? Ayoko na po mamblema pa si Mama. At saka kayang-kaya ko naman po eh. Kayang-kaya ko naman pong maging tagalinis po eh. At saka balang araw po, kapag naging sikat na singer na ako, hindi nyo na po kailangan magtrabaho, Lola. Talaga, ha? Yan ang magandang apo. Oh ha, galingan mo sa pagtrabaho ha. Ano ha, wag mong pababayaan ito, masyadong papagurin. Habang nagsusumikap si Jong para sa kanyang pamilya, lalo ring lumalim ang pagmamahal niya sa musika. Ang dating sintunadong bata, unti-unting natagpuan ang kanyang tunay na boses. Ba't ganyan ang tunog ng gitara mo? May ipon ka naman, ba't di ka bumili ng bago? Kaya pa naman to, La. Saka na lang, unahin ko na lang po muna yung pambayad ni Bunso sa eskwela. Paano ka magiging sikat na singer kung hindi ka bumibili ng mga kailangan mo? Magkonsintihin niyang apo mo ng ganyan. Hindi makakatulong yan. Ang daming magagaling na singer dyan, lalo na doon sa Maynila. Paano sisikat yan? Mas mabuti pa ang magsaka, ang mamasukan kaysa sa mangarap ka ng ganyan. Tumigil ka nga, wag ka nga ganyan. Ayaw ko lang naman kasing umasa yan. Abay, naku, lalo na ngayon, ha? Iba na ang usapan. Hindi lang boses ang usapan ngayon, pati itsura. Anong ibig mo sabihin? Hindi gwapo ang apo ko? Oy. Oh, tinan mo nga, oy! Hindi sa ganon. La, tama naman yung sinabi ni Lolo. Pag wala kang itsura sa industriya ng music, hindi ka talaga sisikat. Alam mo, huwag mong pinakikinggan niyang lolo mo. Napaka-negative. Alam mo, dapat, yung gusto mong mangyari, yun lang iisipin mo para mangyari yun. Baka magising ka sa pangarap mo, mauntog ka. Sakit yun. Napakabugnutin mo. Ay! Ay! Anak, Sabi mo, ka. surprise ako. Oo nga, nasurpresa talaga kami. Grabe! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Paterno. Nay, tay, taga rito rin siya sa atin. Ma, anong ginagawa niyo dito? Anak, siya na ang bago mong tatay.